Okay. You done? Yeah. What did you eat? Mm. Hmm. Go on. What are you playing? Grow a garden. Roblox? I'm doing right now is the ground floor power layout and the second floor power layout or switches switches plugs. And then next is yung lighting layout naman, ground floor lighting layout, and then second floor lighting layout, second floor. Second, tapos to six yun. Tapos mag six yun ng project. Welcome to second set. So natapos natin today is structural, plumbing, What is that? sewer layout. I'm doing the electrical layout. That's alive. The layout of the wirings, the lightings, the power layouts. Okay. May panel board, so yung pinaka main source ng kuryente, distribution. Handa na ako sa tubig eh. Water layout, sa mga CR. Already done with that. Don't move the chair. Why? There's a chicken right there. There's a chicken. He was balancing. There's a but chicken in my back. the chair started moving. Laki naman naman yan. Ang laking sisiw yan. Sisiw pa lang yan. Pag yan naging manok, I can't eat it. mas malaki. Oh, there it is. Now he's standing up. Lalaglag yan. I'll catch it. There's a big, what do you call that? It's supposed to be small. Call it sisiw, no? In English, I would call it sisiw. Chick. There's a big chick at my back. He's about to be a chicken, so if he turns into a real chicken, it's gonna be bigger. And I'm gonna make it undox. Mommy can have fried chicken. Nalalag siya. He got scared. He doesn't want us to make him as fried chicken. Yeah, but ulam na. What do you want? Chicken fried or roasted? Fried chicken. Just have the roasted. You want fried chicken? He's coming with a knife. Oh, no one can see him. No one can see him.
I'll be it first. Kailangan ko ng mousepad. Saan yung notebook ko na black? Hirapan nang gumalo yung yung mouse. Andiyan yung notebook Inside here? na black. Bro Remart. Basta, sarap yung asuman. Alam mo yun, Coco Jam. Prove. Yung notebook na, kunin mo na. Nakit ko ba yung notebook ko? Na black? It wasn't inside his. Nasa kaya Jingjing, excuse Lupit nito, dalawa cellphone Yung bag, yung notebook ko na, kuha ko nga This one? Ilagay ni laptop. No, bring me that bag, please. Hindi, mabagsakan ka lang. He's going Sige. to get his stuff. Sige. Sige, angat mo na. Bigat ba? Ganun yan. Sige, sama mo na. Sige. That's what mine is. You're big. You're big. It's like that. With banana, bro. Kano yan? Saan nabili itong manok na to? Oh, wait, no, I have to get this one. Saan nabili? It's also small. Are you waiting for this to get shot? That one that I'm standing on? Nagasaгаsan yung laptop na to. Oh. What if someone steals your big peppers in this thing? In your big mango? But it will be all tags when he leaves the game, and also your big mango. And also he'll take your big dragon fruit, and also your every blood bit. What are you gonna do? And all your good stuff. What are you gonna do? I don't think I need peaches there. Even your rainbow moonflower. What would you do? But you know who stole it? His father. Nah. Does this account have a beanstalk? Oh, okay. Bro, we only have one mushroom left. That's a good one. Well, why is it only one? Did he buy the 20 mushroom thingy? You already planted it and picked it all up? Who's the little boy? Who's the little boy? Oh, that's my brown. That's not the double. Yeah, it is. Oh, wait, it is. Okay, little boy. Look what he gave you. So, yan akong nare-render na He's so cool. 3D walkthrough. So, alas 4. Ano oras na ba? 4:30. Baka luto na yun. Tayo natin. And then, upload natin sa social media. Yung ginawa natin na to story. Check what's on stock up. On the recall. And then Elegant on the- project. I already checked the stock on everything. So, Walkthrough with interior. So,
excited na ako makita na inaantay ng ma-finish yung rendering. So, When you this buy moment, something on, when you um, go to the gear instead of look at naging productive ang the araw na person to, there no? will always look at you. So, matapos ko architectural, and then, tinapos ko yung structural kaninang umaga, plumbing ng tanghali. Ang mahirap dun yung yung isometric ng sa AutoCAD ng sewer layout saka yung water layout medyo madali. Are you still waiting for this to be shot? Tapos relocation ng septic tank. Huh? Computation ng size ng septic tank, ilan ang users. So mag-reflect siya sa yung size niya sa dami ng users sa bahay. So 150 liters per head. So kung 10 kayo sa bahay, let's say 150 liters, meron tayo 1.5 cubic. So ang design ng septic tank natin, yun yung medyo mabahang usapan to. Usapang inidoro to. Pero importante yung mahalaga. So the size of the septic tank that I designed Look what he gave me. is for the digestive chamber and the leaching chamber. Look what he gave So me. we have 1.5 by You want 1.5 meters depth times 1.4 what's the silver and monkey 3.5 or giant ant? times 1.4 times 3.15. So 6.6 cubic. 6.6 cubic divided by malaki tong septic tank na to. Hindi siya agad mapupuno para sa 10 tao. Kasi 150 per liters times 10 persons is 1.5 cubic minus 6.6 cubic. So may almost may 5 cubic akong Wait, why you hard that? so kaya pa i-cater kahit mga 20 na tao na gagamit ng CR within a day. So yun, may computation siya, no? Hindi ka basta-basta magde-design ng CR na kamukha yun sa project na yun. Report sa akin, maapaw yung septic tank. Kasi ang tao ngayon sa site is 50 na na steelman at 50 na carpentero, let's say 100 sila. Yung design ng septic tank mo is for 70 to 60 users only. Pag lahat yan naligo, sigurado. Pag yan lahat naglaba, puno agad ang septic tank mo. Ang cost bara, hindi siya magpa-flash. So yun. Tatawagan natin ang ating kaibigan na si Mr. Malabanan para higupin ang sama ng loob. Sama ng loob ng inidoro. So, walk the talk. Sabi nga. So, ito. Makita nyo, ito yung walk your talk. Ito yung septic tank na ginawa ko. Ito yung ang kanyang isometric view. Ito naman yung water layout niya. So, pagpasok ng water meter dito, nag-design ako ng water with gate water faucet with gate bulb para yung kotse pag nagalinis. And then next dito sa CR, sa lababo, sa water closet, sa inidoro, sa Tagalog, and sa shower.
may kanya-kanya silang gate bulb. Dapat may gate bulb siya. Tapos 20 mm ang PPR. Ang riser natin is 25 diameter PPR. Ating riser. So, yun, nakikita nyo rito. So, sa ground floor, pagpasok, ito yung labasan ng ng overflow ng septic tank, mapupunta dun sa main sewer o public sewer. So, ito yung distribution ng sewer layout natin, So, yan. Ito yung main, ito yung secondary. Ito naman yung water layout. Sinasabi ko kanina, from water meter intake ng tubig, water meter, para ma-complete yung water usage. Tapos, yan. Water faucet, and then gate bulb sa may car park para naka-car wash. And then, yan. Water supply sa faucet with gate bulb. Water supply sa toilet and bowl. Water supply sa shower. And then distribute sa kabila. Water supply doon sa my kitchen. Where's this account gonna put the So yun. Second floor naman, ito yung riser niya. cacao seed? Sa second floor, ito yung aangat yung riser. Distribute niya rin dito sa Where's this account gonna put CR. Toilet and bowl ang second floor. Sinks and faucets. May gate bulb siya, tsaka water faucet. Each. May supply. Yan, may supply tayo. As dito naman sa MR, mechanical room, makita mo tong space na to na magit 500 mm. Dito yung space na to is nakalagay yung mga aircons, split type, or yung window type, o negative plus window type, split type. Kasi, ang dalawang kwarto. Sa kabila naman, meron tayong balcony. Dito malalagay yung split type naman para dito sa master bedroom. So, yun. Structural. Okay, good. SOG niya, beams, slabs, columns, column details, foundation, etc. Diyan na. So naman, sa architectural, makikita mo yung design natin dyan. Kita nyo ba? Yan, oh. Yung design natin. Ayos ba? So, may balcony, meron tayong accent, no? Sa design, natawag na accent ito. Makikita nyo to. Accent. So, almost 30% ng design yung accent. Siya ang focal point. So, pag ako nag-design, I play only 3 colors, no? Laging 3 colors lang. Kasi pag maraming kulay na, masakit na sa mata. So, ang dominant dyan, yung accent color na to. I mean, the focal point, the accent color. So, technically, dominant yung black. Siyempre, black. So, 3 colors lang siya. We have black. We have stucco gray. And stucco gray. And mahogany brown. So, yun. 3 colors lang. Ang lugar niya, Better Living. Better Living pala niya. Ito yung kanyang site. Ito yung kanyang lot. Yung kanyang mga bearing. You can see the bearing, no? So, ginawa na to ng ating geodetic engineer, no? So, after this, matapos ko yung all set na, no? Wow, sabi sa kotse. Dapat ano yun, Avanza. Naging Mustang, Okay. So, yan. This is section. Cross section, longitudinal. We have the front. Yeah. Yung likod wala kasi tabi-tabi to row house to So, firewall lang siya, no? So, indicate ko lang siya firewall, okay? So, ito yung plano sa baba. Pagpasok mo, foldable yung gate, no?
So, para hindi ka kaya ng space, no? Foldable. So, windows and doors. Meron tayong tiles para sa, non-skid tiles para sa carport. And non-skid naman sa walkway ng tao. So, pagdating sa loob, ano makikita natin? 60 by 60 na tiles. May console. May nook. And then dining area under the stairs. No? Kinat ko na lang yung stairs para makita yung elements sa ground floor. We have dining area, location ng refrigerator. Ito naman WM, ano to? Washing machine. So, nag-provide ako ng washing machine para mga damit na pagkalagay nila dito, yun, sampay nilang light. So, question, saan sampayan? Pwede mo ilagay yung sampayan dito sa parking area. May provision ako dito ng sampayan dito. Anyways, solvable. We have the kitchen, the exhaust. Yung exhaust, patatagusin natin where? Dito sa second floor. Labasan yan. Ito. Exhaust ng CR, palabasin natin dito. This MR area is for ventilation. Ng mga pipes, pasingawan, mechanical, window type, split type. And then may floor drain din siya. So, para di magbaha pag umulan. So, technically, pag binuksan mo yan, may papasok na natural air, no? Na mag-circulate. Hindi ka pwede mag-window because, left and right na yung, katabing bahay dito. It's called row house, no? So, ito yung kanyang, TNB. May provision tayo ng glass, sliding glass. And 60 by 60 na tiles. And then we have water closets, no? The sinks and faucets. And the water closets. I prepare posy, no? Diyan sa balcony. So, magandang klase na yung posy na yun. So, after do the design, the cutting list, the architectural plan. Dito naman sa reflected ceiling, makikita mo kung may cove lighting ka ba. Center light, may light ka sa bawat end. So, yun. Second floor, ganun din. Sa master bedroom, naka-cove light siya. So, may provision ako dyan ng light panel, no? Dito sa wooden brown dito sa ceiling niya. So, ito naman sa may stairs, no? Meron akong drop light na ipoprovision dito. And then sa dalawang room ng kanyang daughters, and then provisional light dito sa balcony so magstay for fresh air. Ito rin, dalawang ilaw para doon sa provision ng 2 lights para sa carport, syempre. So, optional na lang yung cove lighting. It's up to the client kung provision ng cove lighting. Pero, okay lang din. May abang tayo dyan. So, yun. Ito yung kanyang section. Nakita mo yung dalawang bedroom. It's a 3 bedroom. Master's bedroom. Wait, dapat master yan. So, edit na natin. Master's bedroom. Okay, let's see. Master's bedroom. So, yan. Total height ko ay 6.5. 3 meters ang pinaka, standard ko ng height per floor. Aking natawag na FFL or finished floor line. Okay, ang structural SSL ko naman is, hindi ko na-indicate kasi nasa architectural ako eh. Sa structural, hindi ko na-indicate yung SSL niya. Babawasan natin ng 500 topping ng tiles. So, let's say 2,950 ang SSL ng kanyang elevation, no? Or structural slab line. Ito yung kanyang provision natin sa mga doors. Ito yung specifications, no? Ng gate.
call it G1, and then door D1, D2, let's see, the window 2 and the window 1. So, pag pinagsama yung dalawa, indicate ko lang siya as dalawang window 1, yung dalawang combine na. So, ito naman sa restroom. So, technically, hindi masyado nagagamit kasi row house siya. Ito, sa balcony, yung sliding. Ang specification niya is aluminum and glass doors, 2 sets. Yan. Ang location niya is sa balcony. So, yung detalyado to, no? Architectural. Sa structural naman, yun. Wala pa pala akong ID ng biga. So, sa second floor. Actually, third floor slab lang pala dapat to. Kasi wala namang ganap sa third floor eh. Slab lang ang gusto ng client. Yun. So, yun. Pero po provision pa rin ako ng biga at slab. For future expansion. So, if ever may future expansion siya, yung location ng stairs, i-continue lang dito sa third floor. So, yung design natin sa third floor is efficient. I can say na 500 ng kapal ng footing niya. No? Last time, ginawa ko 200 for 2-story. But this one's 500 in preparation to for 3-story. 500 ng kapal ng buhos niya sa foundation. Sa mga construction enthusiasts, makaka-relate kayo. So, dito yung schedule ng mga biga from ground to second floor hanggang third floor. Yan, sizes niya, walang piraso ng baka. Nakita nyo yan. Ito naman, yung sa columns, yan. Anong size ng column? Malit. Pag architect talaga ng design, hindi masyadong malaki ang column. Kasi panira sa design eh. So, ang provision ko dito, ayan, 1, 2, 3, 4, 5. 5 set naman siya ng column, no? Since 4 meters lang siya, di na ako naglagay ng column sa gitna. Sakit sa matay may column sa gitna, no? So, meron pa akong, construction technology gagamitin natin na bala ko yung propose sana is yung I-beam, which is faster, lalo na yung steel decking niya. But for the meantime, mas prepare natin mag-design ng conventional. So, still on process, no? Kung mas convenient yung I-beam at mas mabilis, I will do it na lang and then gawa na lang ako ng as-build ng design ng ng structural. So, yun. Stairs, beam depression, slab depression, S1, S2, tsaka cantilever slab or CS. So, pag S1, yan. S2, one way, S1, two way. Ayan, yung ang arrangement ng biga natin. Nasa location tayo. L over 3, L over 4. L over 3 sa ibabaw. Should be L over 4 anyways. Yun. So, yun. Electrical na ako. Pusin natin itong electrical. Teka lang, check ko lang yung rendering ng 3D na ginawa ko. So, continuous yung paggawa ko ng mga visualization ng mga previous projects ko. Then, kino-compile ko siya. Serve as my portfolio. Yeah. So, yun. Dito ako sa aking workplace. Kanya, mini office. So, sa LDC HG, I declare na ito yung magiging office.
Most likely remote, no? Wala naman tayong bulldozer dito, wala tayong tower crane dito. Office lang talaga. No? So yun, pinayagan tayo ng presidente ng homeowners para sa ating business permit. No? So LDCHG is a 2.0 from LDC. Same owner, same me, no? Pero 2.0 upgraded na siya. LDCHG is a comeback from LDC. Much stronger, much wiser, mas faster ang mga ideas at mga solutions sa mga problems, especially sa construction. So one of these days, baka magawa na rin ako ng mga vlogs regarding sa construction. So it's called LDCHG. For the meantime, kinukuha ko muna yung momentum, no? Tsaka yung presentation. Para i-present ko lang doon sa mga vlogs. And then one material na gagamitin natin is yung TikTok. Mas madali ang earnings ng pera doon. So shout out kay Kalmadong Repa, who's earning now sa TikTok. And I'm happy for you, bro. And tuloy mo lang. And kindly shout out yung LDCHG Construction Services Design and Build, no? So yun nga, sa mga witness ng live today, we cater design, we do construction phase, but beyond that, we do the critical part of the estimation and kung ipapasok sa budget mo. And then we have mga strategic plans, ano yung mas efficient na way para yung mga needs ng users ay may mabibigay natin. One thing in my mind is yung service na i-offer mo. It's about service. Just like the lawyers, the policemen, the doctors, the nurse, they do the service for the public. So yun din ang aking motibo. It's not just to get rich, but to serve the country, the people, my fellow Filipino who are seeking shelters, no, within architecture. So this is not about only being an architect. No, we have allied groups of professionals inside the project. We have the geodetic engineer who studied the soil, the topographies, the lot bearings, especially sa mga titulo na nagkakos minsan ng problema sa kapitbahay, no? So number one talaga, before anything else, the property line, the lot bearings, must first consult the geodetic engineer. Okay. Secondly, when starting the construction, prepared na yung lot plan, the bearings, so doon na makapagawa ng mga setbacks with response dun sa Building Code of the Philippines. So yan. One thing consider natin doon, setback. Bakit may setback? Ang tanong. Dahil ba sa gusto lang ng batas? No. Setbacks are made with a purpose. If you know the law of the eminent domain, it says na pag ang government nag-widening, one is obliged, no? Especially pag government projects and for the public. So kung mayroon kang setbacks like 3.5 to 5 meters, hindi ma-affectan yung structure mo, yung bahay mo. So we have 3.5 to 5 meters setback in front. So beyond that, may structural tayo na mag-analyze.
mag-analyze ng design ng mga columns and beams mo para sa loads, di ba? Para sa integrity at safety. So, recently, may mga building na bumagsak. May mga bridges na bumagsak. So, number one talaga rin, when it comes to strength, stability, and integrity, yan, consult natin ng ating structural engineers, civil engineers, and structural engineers. So, medyo may konting diferensya. Civil engineers, they can cater the second to third floor. They could sign, no? But structural engineers, pwede sila they do the much higher projects, the high-rise or the skyscrapers. So yun, for the safety of the people, of the users sa project, sa mga titira. Next, yung sa plumbing naman, pinaka-importante sa lahat ay yung mga waste natin. Kasi once diyan ma-properly organized, magkakos siya ng pollution in the air. Ibig sabihin, mabaho. Magiging cause pa siya ng sakit. Ang ihi, ang dumi, pag di nalagay sa tamang pwesto, mabaho, panghi. So, karoon tayo na leaching and digestive system para dun sa mga waste. Kaya meron tayo tawag na septic tank. Yun. Pinakumpit nyo rin yun yung design. And then, meron pa isang provision dito yung mga cistern. So, sa mga commercial naman kasi to. Pero depende sa client. Kung gusto niya magkaroon ng stock ng water, they would provide cistern para pag stock ng water nila. No? And then, meron pang isa, yung nagpo-provide ka ng water tank sa roof deck. So, sa ganung project ko, tine-check pa rin yung mga biga doon na naka-abang kasi mabigat yung weight ng tank. So, most likely, pag nakita nyo yung tank, hindi siya nakatayo, nakahiga siya para ma-distribute yung kanyang weight. Hindi siya nakakoncentrate sa isang area. And then, check mo yung mga biga, masinsin siya. And then, may provision ng saddle para dun sa water tank. So, trivia lang, no? Yung computation ko ng septic tank na volume is the same dun sa volume dun sa taas ng water tank. Does it make sense? Kasi yung gamit tubig na papasok dun sa waste mo, sa storage mo eh. Diba? So, parang congruent, no? Parang, same siya, no? But, may pasobra siya. Meron siyang contingency. Hindi siya pwedeng saktuhan. So, madalas mapupuno yung septic. Sa electrical naman, we have a PAE, no? Shout out sa mga allied group of professionals natin. Like to mention mo na si Architect Varillo Alubera. Yan. And then si Architect Benting. Shout out ko na rin si Architect Resio, mga nakasama ko. Architect Carlo Ilustrisimo. Yan, shout out sa inyo. Civil naman, we have one of my team, si Romer Samar, Engineer Romer Samar. Yan. Tagal ko nakasama yan. And then, sa geodetic naman na si Edison, Sir Engineer Edison. Siya in charge naman sa mga geodetic works. Geodetic lot plans. Siya yung part ng team ng LDCSG. So, mention ko na rin yung ating RMP. We have Engineer Serge Miranda. So, nasa Japan pa siguro. I don't know kung nandito na siya. Kasi, papipirma ko na sa kanya itong plumbing. Suking-suki. No? Sila yung mga pumipirma. So, I am a constructor myself. So, some will ask na baka magtaka kayo na for the meantime, I am not yet a licensed architect, but I am a licensed constructor. I have my allied group of professionals behind me. So, but one thing is, make it clear, I don't design, I don't sign, kasi hindi pa ako licensed, you know.
magiging issue kasi yun. So, the meantime, those professionals na na-mention, sila yung mga allied group of professionals behind the LDC construction, LDCHG. Those are my comrades, allies, and mga teams. So, it happens lang may mga client na nagtitiwala sa atin. But for the meantime, most likely puro mga high-rise ang mga projects na ginagawa ko. And mostly structural. So, na-apply ko siya to dito sa mga houses. So, yung integrity with regards to structural is not being compromised. Mas na-improve, mas napagtitibay yung integrity ba. And then, my practice for 7 years is implement what is on the plan. Plan review. Check the plan kung may mga conflicts before the execution. And then inspect before the pouring. And then turnover. Okay. And then, lastly, yung schedule, di ba? May tatawag na milestone that we have to reach, no? Or be ahead. Kasi, still construction is a business. We don't want then madelay, then malugi. No? So, we have a lot of risks to consider. So, share ko lang itong vlog na to about construction para sa mga construction enthusiasts. And currently, we're doing a 2-story and then recently, 3-story sa Antipolo, tsaka 2-story din doon, katabi. So, yun ang ating pinaka main profession. But for the meantime, may mga sideline din tayo, like we do cutting list ng rebars. We do order list. So, it's a good thing. Pagdating mo sa sarili yung project, maning-mani na sa yung bakal. And another one, meron tayong isa pang alternative with regards to structural is yung I-beam technology. So, kinumbay na natin. We do the mat foundation with the rebars, doing the pedestals to the ground floor. Pagdating sa ground to third, fourth, hanggang taas is I-beam na. First time in Manila na nagkaroon ng I-beam na high-rise dito sa may MOA. It's a 21-story at ang supplier ron is a Peb Steel from Thailand. If I'm not mistaken, Thailand ba to or Indonesia? First time nagkaroon ng high-rise na I-beam. Kasi most likely here in Philippines, puro rebar, conventional. Ang advantage naman ng I-beam is mabilis talaga. But kailangan mo lang talaga ng deep penetrating na welding rods. No? From 60, 11 to 90. Yung mga dapat ginagamit mo dyan. Para yung connection. Doon ako sa 90, 18. Talagang ang welding connection sobrang tibay. Yun ang ginamit namin sa PNR sa may Pampanga, Mabalacat. So, may hinawakan din tayo doon na 71 board piles. Since government siya, mahigpit talaga. Mga Moroccan. So, Acciona and EEI, sila yung joint venture doon. And then yung Bauer. Bauer naman yung GenCon ng mga board pile, mga bridges. So, naging subcon tayo doon. So, nakita natin gano'n ka-standard yung connection detail ng mga dahil sa PNR. So, ang project niyan is from Mabalacat to Laguna. And Mabalacat going to Ilocos. So, Ilocos going to Laguna, going to Bicol. And then, ang pinaka-master plan niyan is going to Davao. So, napakahabang project niyan. So, yun, medyo matagal-tagal pa yan. Pero hopefully, I'm glad na naging part ako ng isang historic project like yung sa Mabalacat, sa PNR. Na-accomplish naman natin yon. We're given 71 board piles. And they asked me kung kailan matatapos. So, we have to compute the productivity rate. So, may computation, dapat lang siya ng 13 to 14 days. Total of 1 month kasi yung orientation, dapat ng 2 weeks. Napaka-higpit talaga. So, ganun.
So we keep on learning, we keep on doing new things. No, 40 ko na yung high rise, yung mga rebar conventional. So I switched to I-beam. And then after I switched to I-beam, 5-story na ginawa ko using I-beam technology, I also visit yung mga warehouses ni Bawa, yung dati ko naging amo. When I first met Jonathan in Amo Oreta, shout out sa'yo. Ayan, doon. Yan ang engineer ko that time. But beyond that, nalaman ni Bawa na nag-estimate ako. Doon na nagsimula ang story. Inalis na ako doon sa Oreta. And then I went sa isang microfinance bank na 5-story using I-beam. Then when I'm doing the project then, I'm doing the order list ng mga I-beams, actual cutting list, and interpret ng plan. Gumagawa rin ako ng 3-story ng hospital ng Puerto Princesa. So yun, medyo madugo. Yung tatawag na DUPA o Detailed Unit Price Analysis, we do that. Then may value engineering pang requirement, no? Siyempre, architectural, yun, mga architectural, may for bidding kasi ito eh. So, lumalaban tayo ng bidding. And tatlo ng bidding ang napanalo natin, no? One is yung sa Tulay, kay Bawa, dyan sa may Muntinlupa. We do the estimate first and then we submit it to the client, then the client awarded to Bawa, and then yun. Ganda ng feedback nun ni Bawa sa atin. Secondly, second project ni Bawa is yung ito sa mga yung 3 condominiums here at Zita sa may Muntinlupa. So we do the bidding again, the requirement, the rebars, formworks, concreting, and the total, the scheduling, with the top sheet, send sa may wasing may time frame lang yung submission na. Yun, award kay Bawa yun. But nagkaroon ng changes, no? Kasi nga, I mentioned rebars. Hanggang ngayon, naging I-beam siya as per actual. So, nagkaroon ng pagbabago sa designer. Yun, award din yun sa pangalawa. Pangatlong bidding naman na napanalo ko, yung sa may PNR, kay Bauer, German company. So, I negotiate with the client, ask for the PDF, and then do the bar bending, the cutting list, total kilogram, production, productivity rate, kailan matatapos, milestone, then present to the client, and then lastly, presyo. Negotiate with the price, na-close deal kami. So, 3 project ang na-close natin. So, with this kind of larger project, parang yung momentum keeps on going. So I see myself now na may strength and sa mga ganung parts. After being a site engineer, after being a project architect, etc. May mga opportunity pa tayong nakukuha. So, yun. Me myself, I keep on seeking opportunities. So, iniwasan natin may stagnant sa isang situation, so, keep on learning, no? Life is about learning. So, yun. Balik na ako sa electrical. Tapusin ko tong electrical. Then after this, I'm gonna do the BOM, or the bill of materials. And then yung price, labor, manpower, so, dali na yun. So, tapos, schedule kung itong ginagawa ko ito. Kung ilang buwan feasible. So, na-realize ko na I have something to tell the people. No? Especially sa mga lahat naman tayo may bahay, di ba? Lahat tayo tumitira sa isang structure. Especially sa mga structure. Meron akong mga share sa inyo. With regards sa mga nangyari sa mga lindol, yung mga bumagsak na buildings, bridges, meron tayong mga pwede nating i-share. Lalo sa mga mag-a-avail o gagawa ng structure o mag-a-avail ng structure, ano yung mga first thing na dapat nyo consider. Huwag kayong basta bilhin ng bilhin. Magkakanak ka ng
visibility. So, mayroon tayong masishare dun. And I'm sure baka ngayon lang marinig sa akin. So parang nagkakaroon ako ng momentum with this uh, sharing conversation with the platform ng social media or sa TikTok. Mag-try din ako sa TikTok. Mas profitable kasi sa TikTok. Honestly speaking, mas may pera sa TikTok. Kasi hindi naman ako, pero yung kasama ko. So, yung kumikita siya talaga sa TikTok. So, kinukuha ko ng momentum ng construction para dun ako. Kasi dito ako eh. Dito ako, 40 ko to eh. So, yun magiging ng TikTok natin. So, tatanungin, paano kumikita ng pera sa TikTok? Well, iba kasi part din eh. Meron siya mga items, no? Na Piniflex. And then, may mga bumibili sa mga items na yun. Continuous yung ordering. Continuous yung mga nationwide yun eh. So, nagkakaroon siya ng puntos doon. And then, yung mga gamit niya, sponsor na lahat. So, ako naman, ang akin naman is TikTok naman na gagawin ko. Siguro, mga construction na ako suggest ano yung mga materials pwede kong i-highlight dun sa TikTok. Siyempre, number 1 pa rin is yung research. Number 1 talaga research. Kahit sa construction, architectural, number 1 research. Para sa kalaman ng lahat, no? Ang construction is like cellphone, no? Dating 3210, dating 6600, ngayon touchscreen na. So, ganun sa construction. Hindi nag-i-stay yan sa ganun. Nag-i-improve ang mga materyales sa construction. Ma-witness mo yan sa Worldbex every year. May mga bagong materyales na lumalabas, mga bagong technology na lumalabas para mapabilis ang construction. Hindi lang yung forever na rin na basic na conventional. Hindi ganun. Nag-i-improve din ang buhay ng construction. Sa materyales, sa sistema, sa technology. Shout out kay Darwin sa aking pinsan sa dyan. Sa yung uncle ko, kapatid ng mama ko, Nilo, Tito Yo. So yan, dito ako sa bahay. Dito ako sa aking mini office. So parang warm up lang to kasi wala naman pera dito sa Facebook. Switch din ako sa may TikTok. So sana i-follow nyo yung TikTok natin. Mag-TikTok na rin kayo guys. Mas may pera doon. Honestly. Yung tropa ko kumikita ng 200,000 a month. Diskarte talaga, Diskarte talaga. Nasa bahay lang yun. So yun. Sharing is caring. Sabi nga. Labat na yung headset ko. Charge ko muna nga. Yeah guys, babalik muna ako. Tapusin ko na itong ginagawa ko. Kailangan ko ng serious time. Kailangan ko ng focus na. Balik muna ako sa electrical. Okay, baka tayo makuryente. Charge din yung aking headset. At the same time, check ko yung 3D ko kung okay na. Yung 3D walkthrough. Sabihin yung design mo, may camera papasok mo. From outside to inside. Papakita mo interior. So yun. Isa sa mga pinapakita natin sa client yun. So matagal. It takes 8 hours bago matapos yung rendering process na. So yun, balikan ko muna guys ha. Follow nyo sa TikTok. Mag-start na mag-TikTok.
first thing in mind, pag sabi TikTok, yung mga sumasayaw-sayaw, hindi ganun. It's a profitable social material or social media. Kita doon. Sa Facebook, yung ko, di masyado. Paano? Yun muna. Ciao.